or PACC. I have a TV program here on Radio Bandido every 3 to 4 p.m. Saturday, and watch my show on Sky Cable 224, TV Boxes, and free to air. Mula sa northern part ng Metro Manila, ako po si Jimmy Masay nagulat para sa DZRJ 810, ang Radyo Bandido, at mapapakinggan, mapapanood sa Sky Cable 224, TV Flash Boxes, and free to air. Hi, ako po si Felix Tambongko na nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo kami sa tuwing araw ng Sabado sa programang The Observer at ang Pusong Minero. Ang programang tumatalakay sa mga balitang pangkongreso, consumer at ang responsableng minero. Samahan niyo po kami sa tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Dito pa rin sa DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At mapapanood niyo rin sa Sky Cable 224, TV Plus Boxes on free to air. Maraming salamat po. Ito po si Arnel Doria. Samahan niyo po ako tuwing Sabado ng umaga, alas 8 hanggang alas 9, dito po sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. At live din po tayo sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus Boxes, at on free to air. Ito po ang ating good trip, ang lingguhang biyahe po natin sa mundo ng travel, transportation, road safety at mga environmental issues. Hello Philippines, hello universe. This is your Kikay host and love advocate, Marlene Krug, for RPM Revolutions Per Minute, accelerating your Saturday noontime. This RPM talk show is the only one-of-a-kind love talk radio. So spend with us your Saturdays 1 to 3 p.m. here are on DZRJ 810 AM, Radio Bandido. For your information, we are now Teleradio Live on Sky Cable 224, and we are now on all TV Plus boxes and free-to-air digital TVs. We are also live streaming on Facebook at www.facebook.com/DZRJ810AM. This is the World News Jam here on DZRJ 810 AM Radio Vision. We bring you an entertaining look at the most popular and interesting stories going on around the world. Headlines, politics, health, in-depth sports, technology, and science, as well as some downright crazy stuff. So tune in with me, Erica Kane, right here every Saturday at 4 p.m. on Sky. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga umupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahara mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Pinamukha ko yung si Percy ka. Magaling talaga. Dahil talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto
Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabuhin ang baho mo, sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Uli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po yan ang alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ang ating pong panggabing palatuntunan ay alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa bayan po ay napapanood tayo sa Channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus. Samantala, sa buong mundo nasusubaybayan ang ating palatuntunan sa pamamagitan po ng live streaming sa Facebook. At sa gawing kanan po ng ating Facebook streaming, meron pong chatroom, maaari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Siyempre, kasama natin ngayong gabi si Peter Talastas. Magandang gabi at ito po si Peter Talastas. Sa ating po naman technical side, makakasama natin ang ating technical director, si Braille. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ipinagutos daw po ni Presidente Duterte, mga kaibigan, ang pag-ban na makapasok sa bansa ito pong dalawang senador ng US na ika nga po ay nagpanukala nung maamyendahan yung pong batas na Magnitsky Act. Yan po yung batas na nagbabawal na rin na pumasok sa Amerika yung pong mga opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa human rights violation. Isa na dyan yung kaso ni Bilbil de Lima. Ayon po sa Malacanang, mga kaibigan, inuutosan ang Bureau of Immigration na wag papapasukin sina US Senators Dick Durbin ng Illinois at si Patrick Leahy ng Vermont. Walang Diyo. Wala stick. Yeba, sabi nga ni Mayor Villegas.
Yeba. Ngayon ho, mga kaibigan, ito hong si Durbin at Lihi, sila nagpanukala ng amendment ho na ipagbawal ang pagpasok ng Philippine government officials na merong kinalaman sa tinatawag nilang politically motivated na kaso laban kay De Lima. Ito ho'y kaugnay nung yung batas na pala na yun, mga kaibigan, ay nilagdaan na ni President Donald Trump noong Lunes. Kasama ho doon sa 2020 budget ng Amerika. Actually, dati ng batas yun. Inamyendahan lang, nagkaroon lang ng konting amendments, isinama na pati mga Philippine government officials na may kinalaman. Specifically doon sa pagkulong daw kay Bilbil de Lima. Ang ano ho naman, yung Secretary of State ay nakalagay ho sa batas na yan, mga kaibigan, na dapat i-apply yung subsection C sa mga dayuhang government officials, hindi lang Pilipinas Oo, lahat. About whom the Secretary has credible information. Kung sino man ang naatasan dito, Secretary of State, na magpapatupad nito. Kung sino yung gustong ipaban ng Secretary of State base sa kanyang credible information, mga kaibigan, alam naman ninyo, ang intelligence network ng Amerika, yan yung pinagbabasihan ng kanilang information, hindi ba? Intelligence dyan, hindi naman kamukha rito na ninja cup Intelligence doon talagang ginagastusan. At talagang tinatrabaho ng intelligence community nila yung katumbas na halaga ng budget na ginagastos ng kanilang bansa, di ba? Para sa paniniktik. At ito'y kasama nga yung pong pagkulong daw, maling pagbilanggo kay Senator Leila de Lima na inaresto noong pong 2017. Ang sabi naman ng palasyo, mga kaibigan, naaayon daw sa batas yun, lawful. Ang sabi ho, mga kaibigan, yun daw patuloy na pagkakulong ni De Lima is not of persecution but prosecution. Ang sabi pa ho, mga kaibigan, si De Lima ay nililitis ng Philippine courts, and no less than our highest court affirmed the legality of her arrest. At marami pa ho ito, pero pag-uusapan natin ngayon, ano ba itong Magnitsky Act? Para may narinig ka bang nangahas na ngayon? Natalakayin ng Magnitsky Act? Meron, pero parang lang in general kung talakayin. Vague. Hindi masyadong detalyado. Hindi detalyado. Hindi. Sabi, mas dadagdagan natin ng konti. Itagin natin ng konti. Konti lang naman. Para maging maliwanag, kasi kawawa naman yung mga moron. Yung mga nakikisabay sa tahol. Doon nagkakahalataan, pag tahimik ang barangay, nag-iintay. Ano ba talaga ibig sabihin ng batas na yun na hindi na raw pwedeng pumasok yung mga opisyal ng gobyerno natin, katulad nila, sino ba?
Mga pinangalanan doon. Madami dyan. Sila... Una na, Presidente. Oo. Sino pa? Yan, sila... Alam ba, yung spokesman. Si Aguirre, kasali. Aguirre. Sino pa? Marami pa. Marami pa. Ang dami yan. Ganun sabi lahat. Ngayon, ang sabi ho, ito pa karagdagan sa order ni Presidente Duterte. Yun daw, kapag ka daw yung US government ay i-enforce yung pagbabawal na makapasok sa kanilang bansa ang mga opisyal ng Pilipinas, i-require naman ng Philippine government na ang mga Amerikano bago makapasok dito, kukuha muna ng visa. If they will enforce this provision in the U.S. budget, then we will be compelled to require all Americans entering into the country to secure a visa, regardless of their purpose. Yeba. Wala stick. Walang Diyo. Sabi ni Marcos, alis dyan. Diba? Tama-tama. Alis dyan. Sino Marcos? Si Ferdinand. Bakit? Ba, yung kumakampanya, yun ang ano niya, slogan, panahon Alis niya. dyan. Ismenya. Alis dyan. Ismenya. Parang aso lang, no? Alis dyan. Tiniyak daw, mga kaibigan na Malacanang, alam ito ni Presidente Duterte, itong mga pinagsasabing ito, na ipagbawal na iban pumasok dito yung dalawang senador na nag-sponsor, di ba? Bali sila nag-initiate ng amendment na yon ng certain provision para yun ang kaibahan Talakayin na nga natin. Oo ba? Nainip na ako Baka nangangawit na rin kayo Nakikinig na iba. Mga kaibigan kasi yun ang kaibahan natin Yung mga batas natin dito, pawarde-warde. Yun. Balbon ang mga batas dito. Hindi maliwanag. Ba't inamyendahan yung batas na minutes kilo? Sinusugan ho yun. Ito ho'y hindi bagong batas. Baka sabihin ninyo, selective yan Specific, yan. Baka ang akala kasi ng marami, ang impression, baka magkaroon kayo ng impression na yung batas na yan ginawa para lamang laban lamang dito sa mga opisyal ng Pilipinas. Oo. Nagkakamali yung mga ganun ng paniwala. Nagiging ganun ang paniwala ng iba. Kasi matagal na ito, dati na. Ano itong ginawang batas na ito? Ba't binabanggit ngayon si Dilima dyan? Ang ibig sabihin nun, nagkaroon ng certain amendments. Ngayon, para ma-aprobahan yung batas, pinagbotohan naman yan nanalo nga sa botohan yan. Kaya, ang ginawa, in-include doon po sa 2020 budget ng Amerika. Kasi yung budget, katulad din sa atin yan, yung General Appropriations Act, di ba? Taon-taon, inaaprobahan ng mga mambabatas ang ating budget, di ba? Katulad nga ngayon kinu-question ni Senator Lacson yung budget ngayon. Ilang beses na niyang nabuko kung saan tinatago yung mga insertion dyan, yung mga sinisingit na pondo, aalisin, lilipat. Parang mga kaibigan, minamagic talaga yung budget para maitago yung nanakawin, di ba? Kasi ang batas, kinakailangan, ang budget, di ba, dapat alam, specified dyan, clearly specified sa General Appropriations Act kung saan dadalhin, gagamitin ng pondo. Specified do yan, nakalagay ang amount at kung ano yung pangalan ng project. Ganon yan Itemize yan mga kaibigan, di ba? Ngayon, doon pinasok kasi batas ho yan, di ba? Once na na-approve ng both houses yan,
Tapos pinirmahan ng presidente, the same procedure sa atin. Magiging batas na. At kaya nga, nung Lunes, pinirmahan ito, ganap nang naging batas, kasama na yung ginawang amendment. Doon sa batas na, kung tawagin po, ay Magnitsky Act. Ngayon, tignan muna natin konti. Ano ba itong, ano na ito? Magnitsky Act na ito. Naintindihan mo ba yan? Oo, yan ibig sabihin. Magnitsky po. Magnitsky. Magnitsky Act. Yan ay tumutukoy doon sa lahat ng opisyalis ng gobyerno, hindi man Pilipino, kahit anong bansa, na may kinalaman sa pag-yurak sa karapatang pangtao. Yan. Ganun eh. Yun ang tinutukoy ng batas eh. Pag napatunayan ikaw, ayon sa kanilang impormasyon medyo ano yun. Dapat pag-usapan natin anong impormasyon, sino nagbigay. Di ba? Yan eh. Yan ang mga ano dyan, anggulo dyan. Ako naman magbibigay ng konting detalye rito. Yung Magnitsky Act, mga kaibigan, yan formally known as the Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012. Lalahanin natin ngayon, 2019. Ito yung unang batas na ito, inintroduce as, yun po ang title, mga kaibigan, di ba? Ang haba ng title noong 2012, isa yung bipartisan bill na ipinasa ng US Congress at nalagdaan at naging batas yan dahil nalagdaan ni President Barack Obama noong December 2012. Tandaan ninyo intending to punish. Ano ang purpose ng batas? Para parusahan. Intending to punish. Naglalayong parusahan yung Russian officials, pakinggan ninyo, responsible for the death of Russian tax accountant, isang para parusahan daw dahil sa pagkamatay, yung mga responsable sa pagkamatay nitong Russian tax accountant na ang pangalan po ay Sergei Magnitsky in a Moscow prison in 2009. Merong isang accountant, tao ito Ruso. Mga kaibigan, ang pangalan niya ay Sergei Magnitsky. Sa Moscow, ikinulong siya at namatay siya 2009. Mga kaibigan, ano ba ito? Teka, babasahin natin sa inyo. Para maliwanag. Ngayon, Background. Since 2006, mula noong 2016, the bill, ito raw batas na ito, which applies globally, authorizes the U.S. government to sanction those who it sees as human rights offenders, freeze their assets, and ban them from entering the U.S. Yun, doon nag-umpisa yan. Noong 2006, nagpanukala ulit na i-apply ito sa buong mundo. Kasi yung una, noong 2012, ang gusto lang nilang i-apply ito doon sa mga ginawa itong batas para i-apply doon sa mga responsable sa pagkamatay nung si Magnitsky. Anong pangalan? Iba. Magnitsky yung... Magnitsky.
pagkamatay noon, yung mga Russian officials, kung sino man yung mga Russian officials na yon, mga kaibigan, na responsable roon. Pero, noong 2016, in-apply nila sa pangkalahatan, globally. Oo, naging global na. At ino-authorize ang US government. Mga kaibigan, May sanction. ino-authorize yung Binibigyan ng kapangyarihan. kapangyarihan ng gobyerno ng Amerika na parusahan kung sino man ang mga human rights offenders globally. Globally na. At hindi lamang yon maparusahan, kundi i-freeze ang kanilang mga assets Yun. and ban them from entering the US. Yun. Yung mga kasama sa sanction. Pagka ikaw ay human rights offender. Oo, napatunayan. Kahit saan ka man ito, ang tinutukoy dito hindi lang gobyerno, kasi minsan may mga involved sa Oo. sa pag-violate ng human rights. Ngayon, natatandaan ninyo ikaw, natatandaan mo, di ba, itong CHR? Commission on Human Rights. Kinukundina to. Kasi, malimit lang daw nilang ina-apply yung human rights violation kapag ka ang sangkot, police. Pero pag MPA yung gumawa, o kaya hindi police, hindi MPA, Civilian. iba, hindi, kahit hindi civilian, hindi sila kumikibo. Hindi. Di ba? Walang reaksyon. Ngayon, paano mo ngayon kukontrahin to? Hindi ba ito na yung kasagutan doon sa mga kumukundina. O kung ikaw noon, nagagalit ka kapag ka pulis ang inakusahan ng human rights violation o kaya sundalo, dapat matuwa kayo ngayon. Kasi dito, pati hindi pulis, pati hindi militar, kahit sino pwede na rito. Generalize ito. Itong batas na to, i-a-apply ng Amerika kapag ka nalaman nila na ikaw ay lumalabag ka sa karapatang pantao. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Tayo po ay sabayang napapanood sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus boxes at on free-to-air TV. Hi, I'm Dante Jimenez, Chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, or PACC. I have a TV program here on Radyo Bandido every 3 to 4 p.m. Saturday, and watch my show on Sky Cable 224, TV boxes, and free-to-air. Mula sa northern part ng Metro Manila, ako po si Jimmy Mose nagulat para sa DZRJ 810, ang Radyo Bandido, at mapapakinggan, mapapanood sa Sky Cable 224, TV Flash Boxes, and free-to-air. Hi, ako po si Felix Tambongko na nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo kami sa tuwing araw ng Sabado sa programang The Observer at ang Pusong Minero. Ang programang tumatalakay sa mga balitang pangkongreso, consumer at ang responsableng minero. Samahan niyo po kami sa... Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. In summary, ito summarize natin, Peter. Para maayos. Itong Magnitsky Act of 2012
Nung una itong ipinatupad niya dahil nga doon sa napatay na si Magnitsky. 18 na suspected of taking part in Magnitsky's death in 2009. 18 yun. Yung mga taong yun na Involved. sinasabi, alam ng Amerika na merong involvement sa pagpatay dito kay Magnitsky noong 2009. Ngayon, si Magnitsky, sino ba ito? Siya ay isang lawyer, abogado, and auditor. Auditor din. At bakit siya pinatay? Sino ba ito? Yun nga, abogado siya at siya ay auditor. Nang matuklasan niya ang large-scale fraud Yun. and theft in Russia. Pandaraya at pagnanakaw. Malaking, malawakan, large scale mga kaibigan natuklasan niya. Kumbaga, NBI ito. Di ba dito, NBI lawyer tsaka CPA, di ba? Dapat. Mga kaibigan. Pagkatapos, nung yan matuklasan niya, mga kaibigan, alam niyo nangyari? Siya ang inakusahan ng tax evasion. At ikinulong siya na mahigit 1 taon. Ngayon, 8 araw, bago matapos yung sentensyang kulong sa kanya, 8 araw, matatapos na. Nung araw na lang. Akalain niyo namatay si Magnitsky. Yun. Dito may nangyaring ganyan yung si Kwan, yung dating governor ng Quirino, na dating malapit din kay Presidente Marcos. Si Dulay. Yan, si Dulay, palabas na yun. Oo, palabas niya. Lalaya, 1 buwan, lalaya na si Dulay. Akalain niyo namatay sa loob ng kulungan. Kaduda-duda. Ngayon ito, kasunod niyan, di namatay siya, no? Lintik naman. Pasensya, wala yung isa natin dito, yung laptop. Oo. Nawa kasi may importante kami nilakad ni Peter kanina. Ako, busy talaga ngayon. Kaya, pasensya dun sa mga hindi ko nasasagot. Ang kanila minsan mga sa atin, mensahe. Hindi tayo nagiging active ngayon sapagkat sa totoo lang masyado na nga ako stress sa mga pinagagawa ko ngayon. Marami kasi kong ginagawa, inaasikaso, personal at iba pang mga bagay. Ngayon, di namatay siya. Kasunod nun, iginiit ng batas. Ito yung batas ng Amerika. Na tipunin ang listahan ng mga Russian citizen na naakusahang nag-abuso. 18 yun di ba? Naakusahang nag-abuso sa karapatang pantao at huwag silang papasukin sa Amerika at i-freeze ang kanilang mga ari-arian sa US. Naalala ko si Erap Yun. Alam nyo, si Erap talagang hindi makakapasok yan sa Amerika. Kapag ka binigay nyo, alam na nila ito Alam na yan. Yung information, di ba? Bakit? Meron bang nilabag ang karapatan si Erap? Meron Si Bobby Daser. Di ba? Siya ang principal accused doon sa pagpatay kay Bobby Daser. Mastermind. Kaya di ba sinasabi natin noon, hindi siya makapunta ng Amerika? 2 kaso doon sa espionage at saka sa kaso ni Bobby Daser. Pero may nagsabi sa akin, siguro na, hindi ko alam, itong walang yan si Rod Domingo na abogado. Ayun, Itong nangunguha ng pera ni Marcos. Nang bobosa. Mga kaibigan,
Eto ho, alam niyo yung abogado nga, tatay ni Kogi, Shabu Domingo yan eh. Yung artista. Oo. Hinahuli sa Shabu. Oo. Mga kaibigan. Yan ho yan ang abogado na nagpresenta dun sa mga anak ni Bobby Dasir eh. Hindi natin alam kung ano nangyari. Magkano na naman yan eh. Yan. Yung lakad niyan eh. Di ba? Parang tupasyo rin to. Oo, kasi... Ito yata, tupasyo rin ang lakad nito eh. Ngayon, ito. Bukod doon sa hindi sila papapasukin at saka ipiprease yung kanilang account. Unang in-apply ito doon sa mga Russian. Pinagbawal din sa mga Amerikano. Ito, kasama sa batas to Bawal sa sino mang American national o citizen, di ba? Na makipagtransaksyon ng negosyo sa kanila. Yun. Pati yun. Hindi ka na pwede. Yun ang sanction, di ba? Tapos, nung taong 2016, year 2016, pinalawak pa nila yung batas na yan, yung Magnitsky Law na yan, mga kaibigan. Na maisama dyan sa batas na yan, buwisit naman itong, maisama dyan sa batas na yan. Kumbaga, yung kamukha nung ginawa ngayon na sinusugan din noong 2016. Mas pinalawak nila na maisama sa batas ang ibang human rights abusers kahit saang bansa. Yun na. Globally, noong 2016 pa ito, nila ipinasa. In-include doon sa batas. Ano sabi ni Putin nung si Vladimir Putin, yung siga ng Russia, na presidente. Ang sagot niya nung ipinasa ito ng Amerika, ang sabi niya purely politically and unfriendly daw ang ipinasang batas na yan. Mga kaibigan. At alam niyo kung ano naman, di ba dito, ang retaliatory kuha naman ng gobyerno, response ng gobyerno natin dun sa pagban sa mga public officials dito na involved sa human rights. Alam niyo, hindi lang dilema ito, human rights ito. Human rights ang sinasabi rito. Ngayon, itong huli, isinama lang kasi ganun ang batas sa kanila eh. Kailangan clear eh. Clear. Hindi katulad dito, di ba, pinaglalaroan yung batas? Wala naman dyan eh. Pwede nilang butasan lagi yung batas. Laging may butas eh. Ang mga batas dito, butas-butas. Mga kaibigan. Ngayon, ang ginawa naman para makaganti bilang ganti nila, yun naman mga mambabatas ng Russia, pinagbawal naman nila na yung mga Amerikano makapag-ampon ng mga baby na Russian. Ba? Doon naman doon naman ang ganti nila. Mga kaibigan, nagpasa sila at pumasa yung boto nila, pinagbotohan ang bumoto, 400 ang pabor. 4 lang yung hindi pabor. Halos unanimous na yan. Inaprobahan niya ng Duma. Alam niyo yung Duma? Yung pinaka-kongreso ron. Yun. Duma. Yun ang kanilang legislative branch, mga kaibigan. Dito Dito? Congress. Hindi, Duma. Dumadali. Mga kaibigan, yun ang Magnitsky Act. Para malaman ninyo. Maliwanag ba? Maliwanag. Ang pagkakabalita naman natin. Kasi, teka muna, yung babalitang unang-una yan, naging sensational. Ang mga dyaryo, yung mga komentarista sa radyo,
para bang ang Amerika niya ay gumawa ng batas para si Dilima. Ganun eh. Hindi. Inalok, parang ganun lang. Amendment ito. Hindi batas yan, hindi bago yan eh. Oh, hindi bagong batas. Hindi. Dati ng batas. Katunayan, natatandaan mo ba Oo. na nabanggit natin ito eh. Nung bagong upo si Presidente Duterte sa programa natin eh. Marami pa yata tayo nun eh. O 3 pa tayo nun eh. 4. Nabanggit natin ito eh na merong batas eh sa Amerika na pwede nilang ipagbawal ang pagpasok doon ng mga magnanakaw. Meron, oh. Nabanggit natin yun. Di ba? Mm. Yung mga plunderer, yung mga kurap, bawal pumasok doon. Oh, kasama ito eh. Mga kaibigan. Kaya si Erap, ron eh. Oo. Kaya may bato anti-racketeering law eh, yung RICO. Rico naman yun. Rico law. Pero kaugnay din yan yun. Oo. Talagang hinihigpitan nila. Yung mga masasamang gawain. Mga kaibigan sa buong mundo. Kaya ito, isa pang inabanggit natin kanina. Hindi ba pagka pulisya nakapapatay reklamo nung iba? O bakit pagka pulisya niya yun lang ang iniimbestigahan ng Human Rights Commission. May panlaban na tayo dyan. Di ba? Ayun na. Malaking maitutulong itong batas na ito para po doon sa mga sa ibang sektor, di ba? Lalo mga mga rebelde, mga MPA, di ba? Pwede ka rin hindi nila papasukin doon. Ngayon, eto yung sa atin naman dito na binasa natin kaninang balita na sinasabi ng Malacanang na ipagbawal na rin daw pumasok dito yung 2 senador. Sa palagay mo ba yung 2 senador na yun, kahit di mo pinagbabawal, sila ba may balak pumunta rito? Wala. Ano namang interest nila rito? At saka, hindi ka pwedeng gumawa ng batas ng ganong klase, personalized. Yan. Personalized yun. Hindi pwede yun. Wala kang pinaghugutan. Wala. Magpapatupad ka ngayon ng pagbaban. Saan mo binasi yan? Saan nga? Oh. Anong batas yan? Batas ng personal? Oo. Wala nun. Personalized law. Wala nun. Hindi pwedeng mamimili yung batas. Narinig niyo ba yun sa iba? Yung sinasabing personalized law. Hindi niyo lang narinig yan. Hindi, puro personalan. Puro personalan. Hindi pwede yun. Kasi, sa inyo lang pwede yun. Pwede niyong gawin yan. Sige, katulad dito mga immigration. Pag ginawa niya, halimbawa na, kahit wala namang interest pumunta rito yung mga yun. Di ba? Wala man tayo nakikitang dahilan para magpunta sila rito. Di ba? Sa Pilipinas. Subukan nyo ipakuha nyo, human rights violation yun. Di sasabit pati yung mga immigration na yun. Oo. Di ba? Merong ano yun. Marami nadadamay. Marami. Di ba? Personal mo eh. Oo. Kahapon nga, di ba, sabi pa yung sinabi nating binabanggit ni Soto na panawagan niya. Ito raw, mga Pilipino, tayo raw. Ang publiko raw, dapat nating i-reject yung batas. Nako. Sino tayo para mag-reject doon? Batas nila yun eh. Bahala sila rin sa batas nila. Di ba? Bahala tayo mag-usap sa batas natin. Maganda intensyon ng batas na yun sa kanila. Tama. Kaya nila ginagawa yun. At at the same time, sa iba rin, makabubuti yun kung talagang meron ng paglabag. Tama. Ayan yun eh. Kasi yung kasunduan na yun sa human rights, hindi pwedeng yun kasunduan lang nang walang sanksyon. Kasi baliwala yung kasunduan. Ba't ba tayo nagkasundo rito? Nagagalang natin. Kung wala naman tayong batas na ipatutupad para masunod dyan. Di ba? Maging successful yung mission na yan o layunin na yan. Di ba? Kaya tayo nagkasundo-sundo. Ngayon, pinagbawal nila. Una nga, ang sinasabi natin, kung ano yun, wala naman silang interes na pumunta rito. Pangalawa, yung sinasabi ni Peter, na hindi pwedeng i-personalize mo yung batas, yung pagpapatupad.
Ano yun? Dahil sa galit ka lang dyan? Sa tao. Oo. Gawa ka na bawal lang punta rito. Ito, Parang ano yun, dinideklara nilang persona non grata. Oo. Di ba? Parang nagdideklarasyon na persona non grata yan, dalawang yan. Ha? Pero hindi ginagawang batas yun. Ano lang yun? Oo. Sa isang syudad, halimbawa, Oo. ayaw mong makita yung taong yun kasi Ito buong bansa. Ito, estado na yan eh. Tsaka ako, naniniwala ako, ipatupad niyan. Ewan ko akong, wag na yung ano eh, wag na yung mangyari yan eh. Na pumunta sila rito tapos hindi sila papasukin. Wag na yun eh. Ako nasisiguro ko, pag iba na nakaupo sa gobyerno, hindi naman kikilalanin yan eh. Di ba? Nung susunod ng ibang gobyerno. Oo. Kaya nga kung tawagin executive eh. Oo. Nagpapatupad. Kasi yung batas walang kabuluhan pag wala yung executive. Yung executive patupad. Yun ang executive. Kaya tama yung sabi mo, paano pag iba na executive? Ayun na nga. Ayaw niya i-execute. Pwede. Oo. Ayaw niya eh. Yun na nga. At saka, ano eh, para bang ang laki nang mawawala dun sa, ano, sa mga, sa mga Amerikano, Oo. kapag ka sila, Dinanapin dito. oo. Parang gustong-gusto na. Tsaka yung, eto ngayon ang tanong, pwede ba sila magpatupad ng, na i-require ang pagpasok dito ng mga Amerikano ng visa? May kasunduan din yan, sa pagkakaalam ko. Hindi ba? Meron. Katulad tayo, ano ba tayo? ASEAN country tayo eh. Ngayon, kabilang sa kasunduan sa ASEAN countries, bawat bansa na miyembro dyan, pwede siyang pumasok sa mga bansa na yan. Nakasapi na hindi siya nangangailangan ng visa sa loob ng 15 araw na pagpasok mo dyan. Makapapasok siya. May certain period lang. 15 days nang wala kang visa. At saka Ngayon, yung pagkakaroon ng visa, yung pagre-require ng visa ng Amerika, wala silang visa rito. May kasunduan din yan. Hindi yan. Na nakakasakop dyan, kaya ganyan yan. Kasi involved din dyan ang human right issue. Tama. Yung right to travel. Tama. Right yun eh. Hindi naman. Pero yung visa, hindi naman right. Hindi, oo. Depende sa estado. Paano nila gagawin. Di ba may mga bansa, ewan ko wala nga kung yung European countries nakakapunta sila ng Amerika, nang di sila nangangailangan ng visa, nakakapunta sila ng Japan. Depende yun eh. Hindi katulad natin, pupunta tayo ng Japan, required tayo na mag-secure muna, mag-apply, makapag-secure ng visa para ka makapasok sa kanilang bansa. Oo. Yung nga tinatawag na restricted. Di ba? Yun yung sinasabi natin na restricted nationalities. Halimbawa, kamukha yung Bombay. Hindi naman pwedeng pumasok dito yan nang walang visa yan eh. Pero marami nakakapasok dahil merong human trafficking, human smuggling dito sa gobyerno natin. Yung immigration. Hindi ba? Hindi ko required ng visa, pinipigilan kang pumasok. Hindi. Kailangan lang. Dumaan ka sa proseso. Yun, ganun yung inchik nung araw eh. Yung mga mainland Chinese, hindi makapasok dito yan, pati nga Taiwanese eh. Kaya nga tayo naglagay pa nga sa Taiwan ng parang embassy, katumbas ng embassy at saka ng ating konsulado. Yung Manila Economic Cultural Office. At ang Taiwan naman, naglagay naman sila dito ng Taipei Economic Cultural Office. Yung atin, doon sa kanila, MECO. Yung kanila rito, TECO. Kasi, meron naman tayong China policy na tinatawag. Na ang kikilalanin nating bansa ay China. At ang Taiwan, probinsya lang nila yan. Ang Hong Kong, ganun din. Ganun din ang Hong Kong, di ba? Mga kaibigan, may mga yan nakapaloob lahat yan sa kanya-kanyang
kasunduan, mga tratado. Hindi ba? Hindi ho basta pwede mong sasabihin, required mo sila, yung mga Amerikano na kumuha ng visa rito. Wala, nagpapahamak lang, parang naghahanap lang ng madadamay ito. Total, kami hindi makakapasok ng Amerika. Lahat na tayo, huwag nang pumasok. Huwag na. Madamay na tayo. Pare-pareho. Oo. At baliwala na sa kanila kung ano ang magiging epekto naman nito ng hindi nila, ng maling pag-intindi nila. Kasi gusto nilang igiit yung interpretasyon nila Yun, oo. sa human rights. Hindi pwedeng may sarili kang interpretasyon. Kailangan yung interpretasyon ng mga bansang magkakasamang nagkasundurian, yun ang interpretasyon tama. Hindi yung interpretasyon lang ng kung sinong mga kamote dito at ng ibang bansa. Hindi ba? Para bang ang lumilitaw po ang human rights violator, Amerika. Sila pa. Ganun lumilitaw sa kanyang komentaryo. Lahat na yun. Lahat ng mga bansa yun. Matulad na Europe. Di ba? Sabi nga sa inyo, nabasa ko nung isang araw, pati yung bansang Australia, di ba? Babae rin yung prime minister nila ngayon doon. Pinag-aaralan na nila na ipatupad din yung katulad nitong Magnitsky Law doon sa Australia. Magaling na batos yan Bakit tinutularan? Kasi mabuti. Mabuti yan. Hindi ba ang dahilan itong mga taong ito na nag-aabuso sa kapangyarihan, nag-aabuso, sasamantala. Siyempre, yung pag-aabuso, kapatid na niyan, magnanakaw na Kasunod na yan Di ba? Pagnanakaw, di ba nagrereklamo tayo laban sa mga magnanakaw? Matuwa tayo dyan. Oo. Sa simpleng halimbawa. Bakit? Hindi na sila makapagtatago ng pera doon. Sa simpleng halimbawa yan, parang sa mga mall, kinapkapan ka ng gwardiya. Ba't ka magagalit? Para sa iyo yun Tama. Hindi kayo ini-insulto. Protection. Walang human right violation. Protection mo at protection ng lahat yun. Kumbaga sa kwan condom mo yun Oo. Yung condom Mga kaibigan, protection yung condom Para hindi ka human rights violation ba yung halimbawa noon. Pag ikaw ba ng condom human rights violation? Wala, anong human right? Yung human right protector na yun. Mga kaibigan, nakita na ninyo, lawak-lawakan natin ang isip natin. Tsaka, kailangan bago tayo dumali, magkakatsa. Ito ba? Hindi, baka sabihin niyo ba? Kayo naman si Dilima yung kinulong Ba't di nila isinama? Yung kinulong di si Gloria. Ni Dilima. Iba yun. Iba naman ang kaso ni Gloria, hindi naman human rights violation Itong batas na to, para sa human rights violation. Kaya, hindi mo pwedeng gamiting basihan. Sa pagkulong kay Gloria, yung basihan sa ginamit dito kay Dilima. Hindi pinag-uusapan dito yung tungkol sa problema ni Gloria. Dahil hindi naman human rights violation yun. At saka si Dilima, incidental lang dito. Tama. Kaya ginawa yung batas, hindi kay Dilima. Kahit na wala na si Dilima, tapos na si Dilima, yung mga susunod pa, ito ang kanilang magiging proteksyon. Protection mo yan. Parang kondo. Yung sinasabi niyang incidental. Kasi, ang pakahulugan natin lagi, pagka nangyari sa panahon ninyo, kalaban ninyo. Kalaban nyo. Parang gano'n di ba? Personal Hindi ganun ang mga batas. Walang personalan yan. Kaya napakaganda ng batas niyan at kailangan malinaw na igiyan sa mamamayan. Iba nagkakaroon na tuloy na maling impression, interpretasyon. Hindi, kasi hindi naintindihan. Pero humanga ako sa mas maraming tahimik muna. Kasi hindi pala naintindihan. Mas marami hindi naintindihan ba yan?
Pag tahimik ka, Kaya ang sagot bakit si Gloria hindi inano? pag tahimik ka, mapagkakamala ka pa marunong. Ano ba kaso ni Gloria? Ano yun grab yung kay Gloria Hindi naman human rights violation Right yun. Mga kaibigan, di ba? Tsaka na alam niyo naman, ang gobyerno, merong adjustment yan na-adjust nila ang proseso ng batas Yung pinaka-spirit nitong batas na to, ito dapat ninyo maisip na kung ang isang sino mang opisyal ay mag-aabuso sa tungkulin, ito kumbaga deterrent yan. sa pag-abuso. Mag-iisip yung gustong umabuso, kaya nga ni media pagka konting abuso, banatan mo na. Di ba? Para sa ganon, matauhan yung tao na baka nawala bigla sa isang sa kanyang panunungkulan, nawala sa loob niya na hindi nga pala siya pwede mag-abuso. Kaya maganda yung may media. Pinuna ka ngayon. Nung punahin ka ngayon ng media, naisip mo ulit, bawal nga pala sa akin yun. Hindi ko nga pala dapat abusuhin ang aking kapangyarihan. Yan ang kwan yan Yan ang pinaka-essence nitong batas na ito. Ipagbawal sa sino mang mga opisyal ang pag-abuso. Nakita ninyo ang presidente ng Amerika? Kahit gano'n siya ka-powerful na presidente, hindi niya magamit ng husto sa pag-abuso yung kanyang kapangyarihan. Hindi ba? Oo. Lalo sa Amerika, iba dyan. Kahit kapartido ka, pagdating sa batas, kahit presidente ka, tatanggalin ka nila. Impeach ka dyan. Tatanggalin ka. Katunayan si Trump i-impeach Isipin nyo. Di ba? Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa kanila Lalo na sa implementation ng mga batas nila Di ba? Magmayayabang pa kayo dyan sa Senado, sila Tito Soto. Bakit? Ano bang batas ang naimbento nyo rito? Dito kinopya ng Amerikano. Wala naman Lahat ng batas natin, magmula sa konstitusyon natin, kopya lang naman lahat yan Saan? Di ba sa Amerikano? Kung makapagsalita itong mga ito, mga kaibigan, i-reject na. Bakit anong pakialam anong kapangyarihan meron yung mga Pilipino na mag-reject? Ano epekto nun sa kanila? Meron ba yun? Kasi nga iniisip ng iba na nakapakinig, nakabasa, ala nila ngayon lang ginawa yung batas. Luma na to. Galit lang kay Duterte Amerika, galit lang sa gobyerno natin, kaya ginawa. Hindi pa siya presidente nun Oo, tagal na yan. 2012 Di ba? Batas niya yan. 2009 nangyari yung kay Magnitsky, di ba? 2012 sila nagpasa ng batas. Kailan ba siya naging presidente? 2016 Oo. Mga kaibigan, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang saglit. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook/DZRJ 810 AM. May you have peaceful, safe, and happy holidays from all of us here. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid.
magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito namang Department of Justice ay kanila raw tinitignan yung ano ito? Yun daw mga allegation. Ano ba allegation? Mga palagay. Oo. Mga aligasyon, di ba? Laban dito sa sa Bucor. Aligasyon ng corruption and abuse of authority. Di ba nakaupo ngayon dito yung si Kwan, na director si Gerald Bantag, yung dating major ng PNP, ng BJMP, na naging Bucor Director General, Gerald Bantag. Kasi doon daw sa sinabi nito na 95% ng kanyang hinahawakang agency, yung Bucor, ang mga opisyal at empleyado dyan, 95% corrupt. Ano ngayon ang... Kasi ito naman mga empleyado, nung matapos niya sabihin yun, nagbanta, nakakasuhan siya ng corruption. Ba? Siya nakakasuhan. Nireklamo siya sa Department of Justice na ng another, ano raw yun, ano yung tawag nila ron, mga kaibigan, ibang klaseng corruption naman daw. Anong klaseng corruption? Yun na nga Ngayon, ito, basahin natin. Yeah. Dahil na-offend sila dun sa sinabi ni Bantag, sweeping daw yun. Di ba? Sweeping accusation. Generalization. Ang sabi nitong mga opisyal tsaka empleyado raw, nanawagan sila kay Presidente Duterte na tanggalin, sipain si Bantag for committing other forms of graft and corrupt practices in the highest order. Citing instances in which he allegedly abused his authority. Siguro yung pagkakasabing corrupt sila, inabuso na raw ni Bantag yung kanyang kapangyarihan, mga kaibigan. Pero hindi naman kasi nakalagay. Na-offend sila doon sa sinabi na 95% sa kanilang mga opisyal doon at mga empleyado corrupt. Ngayon, ano na lang tayo na muna nating ibase dito. Kumbaga sentido común. Yung reality tayo. Yan. Reality check. Sa totoo lang. Yung sa totoo lang tayo. Yun. Kayo ba, ano perception nyo? Meron bang katwiran? Meron bang hugot itong si Bantag, yung hugot niya ba na 95%? Kapani-paniwala ba sa inyo o hindi? Ayan. Ang mas paniniwalaan nyo ba, sabihin ni Bantag, dito ang corrupt 10% lang. Yung ba kapani-paniwala? O yung parang yung sinasabi sa PNP lagi. Konti lang yan Konti lang yan. Ilan lang yung iskalawag dito. Ang sa totoo, dapat wala Yun ang dapat na wala di ba sa gobyerno? Wala dapat yun yung corruption. Kaya nakita ninyo, ang Amerika, panayang ang dami nilang batas na talagang nakakahungka Wala kang lulusutan kapag ka nagkamali ka, nagnakaw ka. Nagsamantala ka sa kapangyarihan. Kahit na hindi ka na nila sakop, hindi na nila bansa ito, pero masasakop ka ng sanksyon, paliliitin nila yung mundo mo. Di ba? Hindi ka na papapasok, hindi ka na welcome sa kanila. Parang ako, magnanakaw ka, ba't kita papapasukin sa tahanan ko? Sira ba ulo ko? Kaya sa Amerika, malaking kasalanan yung tax evasion. Napakalaking kasalanan. Tax fraud, evasion. Kung ano-ano, patungkol sa tax. Pero ng tao yun Tama. Ganun yan.
Mahigpit sila ron. Dito. Maluwag tayo. Napakaluwag. Oo. Kaya tama si Bantag. Tama yun. Oo. Siyempre, apektado yung kwan eh. Ganyan naman talaga eh. Kahit sa Bureau of Customs eh. Yan, costume. Sige. Hindi ba? Kahit sa Bureau of Customs eh. Tumino na ba yung customs? Nako. Nakailang palit na. Di ba kamakailan lang may nahuli na naman dyan mga nasabat na naman na container na Ayun na naman. na mga pinagbabawal na importation ng mga manok, kung ano-ano, galing China. Nahuli ng Maynila. Maynila nakahuli. Nakalabas na, no? Oo. Ayun. Hindi nag-report. Yun. Pero nakalabas na. Nakalabas na sa Nandun na costume. Oo. Sabihin, nagkaayos na ron. Paano nakalabas? Yun nga eh. Ano yun? Nagpadulas? Siyempre, di ba? Mga kaibigan. Ito naman sa Bucor, yung Bucor kasi under yan ng attached agency yan ng Department of Justice. Kapareho ng immigration. Bakit ito? Bunganga lang ito Ito nga, wala pang hindi clear. Yung sinasabing paano inabuso ni Bantag yung kanyang kapangyarihan at ano yung corruption doon. Sasabihin mong kayo, mga kayo, corruption ba yun? Ha? Yun eh. Yun. Bakit ito si Leonardo Guevara pasisilip niya kagad? Samantalang yung mga katarantaduhan ng human trafficking at human smuggling ng Bureau of Immigration, di niya mapasilip. Ala. Ha? Ayaw pasilip. Baka ganun. Meron siyang iba ang tinitignan niya, iba yung kanyang tinititigan. Di ba? Yun yung yun yung kasabihan Iba yung tinitignan kesa tinititigan. Di ba? Ayan gaano katagal na mga kaibigan, nating inuupakan niyang mga kawalangyaan ng immigration. Kagabi lang, di ba? Si Hinduropot, si Larry Hinduropot, mga kaibigan, na namamayagpag dyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Wala naman kayong gagawin, silip-silip. Silipin mo yung CCTV camera, Secretary Guevara, silipin mo yung CCTV ng Manila International Airport. Para malaman mo kung bakit itong si Laring Hinduropot na ito ng immigration laging lumulutang kapag may mga flight na may sakay na in-check. China at saka Bombay. At yung mga Koreano na mga overstaying. Mga kaibigan. Basta mga ganyan ang biyahe. Paalis, papasok. At saka yung mga tourist workers na pinalulusot nila, ang tawag escort service. Escort service. Di ba ninja ito? Trabahong ninja ginagawa nito si Larry Hinduropot, mga kaibigan. Yung mga tourist worker, sipin ninyo, paalis dito, mga undocumented yan na ang punta niyan doon sa mga bansa na meron tayong existing ban. Ban. Kita niyo sa Amerika, ban kayong pumasok. Dito may ban pero nakakaalis Ban ang deployment sa Iraq pero nakakapunta ron Paano niyo ikukumpara yung batas natin sa batas ng Amerika? Tapos magyayabang pa tayo. Magyayabang pa si Soto. I-reject daw. Ano yan? Referendum? Magre-referendum ba tayo dyan? Parang ibasura. Mga kaibigan, pa-check up na nga kayo. Kailangan, pasikip na ng tornilyo marami rito
napupuna lang natin, mga kaibigan, dito po sa atin, kanina lang kami nakaranas ng ginhawa sa pagbiyahe papunta rito sa Himpilan. Araw pa naman ngayon ng Biyernes. Biyernes, ha? Hindi ko malaman kung anong milagro Ang nangyari. ang nangyari ngayong araw na ito. Baka naban yung mga hindi kaya yung travel ban. Takot sa Amerika. Bakit kaya nakaisip ng ban dito na iban yung traffic? Ni si Soto. Sabi nga Risa, bakit ang EDSA ang traffic? Ibawal mo na yung EDSA. Sabi niya, parang ganun na naiisip ng iba. Hindi lang ginagawa solusyon. Di ba? Pero ang luwag kanina. Ito, bigyan ko kayo example. Mas matalino si Marcos kaysa sa inyo lahat. Kasi simula na wala si Marcos, nagka-problema na yung EDSA. Oo. Bakit? Tanong ko sa iyo. Tanong ko sa iyo. Diyan sila nag-rally. Tayo naman. Nag-rally sila laban kay Marcos. Hindi, kasi ang policy ni Marcos noon, mga kaibigan, hindi pwedeng basta import ng import. Limited ang importation ng araw. Nakasama sa atin yung liberalization. Na matagal na namin nilalabanan nung araw pa. Pati yung yung globalization, yung pagsali natin diyan, nakasama sa atin yun. Bakit? Sa panahon ni Marcos, hindi naman basta kung gusto mong bumili ng kotse, may pera ka, makakabili ka. May import control. No? Yan. Yan ang tawag doon, import control. Kumbaga, pipila ka. Maghihintay ka. Kontrolado ng gobyerno. Kaya ang mga sasakyan limitado. Di ba? Ngayon walang traffic. Yun lang Yun naman traffic, hindi naging problema sa panahon ni Marcos. Sipin mo yan, Kasi yung salitang control nawala Di ba? Import control. Yung muscle control. Pati yun nawala Di ko sa napunta akong sapin. Ganyan, no? Dito, ang nangyari, liberalization, inalis din ng control. Price control, inalis. Kay Marcos, meron. Di ba? Price control. Eto, pwede na. Hindi nyo kung tawagin suggested retail price. SRP. Suggested. Sabi, sinasuggest mo lang ito dapat. Hindi mataas, suggestion lang. Tsaka ang galing ng DTI ngayon, alam mo bakit? Namamasyal lang sa palengke. Pinanonood lang. Wala may inuhuli. Kasi na nakalagay, suggested lang naman. Babae yung nagpupunta ron Castello ba yun? Hinawakan niya yung talong doon sa palengke. Ba ito, malambot na ito ang talong. Hindi na pwede. Damit niya. Babae yun nagpupunta, ini-interview pa Damit lamog Kasamang TV, di ba? Kasama niya lagi TV. Mga kaibigan. Kaya nihipo-hipo niya yung mga mga labanos, ganyan. Wala, si Duterte, mura lang ng mura. Paano maayos yung traffic? Di ba? Maayos mo sa mura. Mura lang ang mura ngayon, Lahat mahal na. Sa speech na lang tayo nakakarinig ng mura. Pero sa sa mga yung mga bibilin mo, mahal na lahat. Wala. Puro mahal na. Gusto mo makarinig ng mura, hindi siya palengke. Sa Malacanang. Ang daming mura doon. Walang preno kung ikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire!
magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Kanina nga nabanggit natin, maluwag, ginhawa ng pagdating natin. Ngayon, na sabi ko nga holiday ba ngayon? Hindi naman. Pero minsan kasi kahit na may holiday, traffic din Ngayon, ito tinanin nyo lang medyo dapat siguro i-adjust na ng gobyerno yung mga holidays na yan Diba, ganito. Tula, napansin ko ngayon, itong season na ito, tawagin natin Christmas season, di ba? Di ba meron tayong holidays? Ilang araw yan, di ba? Sisimula yata ng 24 hanggang 26, gano'n, di ba? Ilang araw. Tapos, mapuputol yun. Magkakaroon na naman tayo sa 30 na naman, ganyan. Hanggang 1. Bali 3 days hanggang January 1 na yun. Depende pa rin yan kung gusto mag-adjust ng 2, ganun. Ngayon, naisip ko kasi sa Japan, meron silang tinatawag na Golden Week. Diba? Dire-diretso yung holiday na yun. Bakit hindi ho natin baguhin ito? Kasi tingnan ninyo, nasasayang yung ng tao Diba? Yung pagsasama-sama ng tao na minsan 1 taon lang, tapos 2 araw lang, tapos na yung kanilang okasyon na pinaghandaan nila ng 1 taon, kinainipan nila ng 1 taon. Tapos, mapuputol yun ng ilang araw. 26, halimbawa, 27 may pasok, 28 may pasok, 29 may pasok. Maswerte na kung yung 30 walang pasok. Di ba? Ngayon, mawawala ng pasok. Halimbawa, walang pasok yung 30. Walang pasok ng 31. Tapos, walang pasok yan. Mga kaibigan, pinutol mo pa ng 2 araw lang, alanganin. Bakit hindi na lang natin gawin, idiretso na lang? Hindi ba? Pagka kung kailan naman ito, alimba, 23 ng Disyembre, wala nang pasok. Para makaranas din naman ng ang ginhawa ang tao. Kasi ultimo yung mga araw na nagdana yan, yung 24, 25, 26, napaka-traffic niyan. Sobra. Lumabas kami. Sipin mo, nag-uulan pa naman. Nung mga kaibigan. Araw si Gloria, ginawa yan Yung dinidiretso yung... Didiretso mo na Yung holiday. Diba, Martes holiday. Gagawin niya na lang Lunes. Para mula Sabado hanggang Lunes, yun ang walang pasok. Ang masama kasi yung lipat lang nakaka-apekto rin. Hindi, tsaka useless Merong panahon napunta kami isama ako sa Hong Kong Pasko yata ng Inchik yun. Dire-diretso rin yun ng ilang araw New Year ng Inchik. Ilang araw yun, holiday sa Hong Kong. Sa Japan ba, ilan ng holiday? Sa Japan, meron sila nung August yata yun yung Golden Week Golden Week. Isang linggo yun. Isang linggo, walang Walang pasok, kaya ang mga tao nakakapunta sa ibang bansa. Kasi enough time, meron silang enough time to. Anong klaseng yan? Hindi maganda Di ba? Lalo sa panahon ngayon. Daming holiday dito. Lahat na lang, Pasko. Si Buddha ba ron pinanganak, meron ba silang holiday? Hindi ko alam Yun, Hindi ko alam yung religious nila. Kasi sa kanila walang Pasko. Meron nga sila doon yung obong Obong. Hindi ko alam kung magkasabay yun tsaka yung Golden Week Yung obong, parang rito, yung Todo los Santos. Yun. Araw mga patay. Obong ang tawag nila. Dito ang dami. May araw na ng patay. May araw pa ng kaluluwa. Hindi, may araw pa ng buhay. May araw pa ng mga buhay. Meron araw mga walang buhay. Ganun Kung ano-anong araw. Kung ano-anong mahal na araw. May mahal na araw. Kaya, may araw ng kagitingan.
Ang daming holiday. Diba? Dapat palitan na yan, mga kaibigan. Bawasan na rin natin yung hindi naman na importante. Diba, may mga bayani. Bukod, pagsama-samahin na lang kaya natin ang araw yan. Sana lang, Isang araw na lang sila. Bayani na sila, di ba? Oo. Kaya ang gawin natin pagka gano'n na yung kwan. Ihilera natin yung monumento. Gumawa tayo ng lugar. Nandun na lahat yung bayani. Isang araw, 24 oras. Andun, may programa. Doon na kayo pumunta. Diba? Andun na sila lahat Andun si Bonifacio. Magkakatabi, si Rizal. Diba? Si Andun nga. Pero, pinag-aaway-aaway nyo rin. Si Rizal, saka si Bonifacio, pinag-aaway. Pagkasundi natin. Magtabihin nyo. Pero alisan nyo yung itak siya, si Bonifacio. Baka makasakit. Bueno, ito namang naniniwala ka ba sa survey? Dako, Isko. Kahit kailan. Diba dati na natin sinasabi yan Ano lang yan, nananansya lang yan. Nakikiramdam. Bakit pagpabor sa kanila, okay na okay sila, no? Yung survey, Pero ako kahit ano mangyari, mga kaibigan. Napaka-imposible niyan. Ang hirap. Tayo, galit na galit nung 2016 election. Matanda mo. Lahat ng survey na ilabas, hindi kasama si Duterte. Ayun, Ayun. Tayo unang nagmumura. Hindi pa siya nagmumura na tayo. Di ba? Ba't di kasama si Duterte dyan? Alam namin, sa labas, lakas-lakas ni Duterte. Kaya, totoo ba yung survey niya? Hindi nga kasama si Duterte. Bakit nung nakaupo na sila, naniniwala na sila sa survey? Yun ang pinagtataka natin nagkaroon tuloy tayo ng mga kaaway. Yan, dapat gumawa kayo ng batas tungkol dyan. May epekto yan, nakakapangbigaw yan. Huwag na natin yung isali yan sa Bawal niya, yan iba nyo. Dapat yan, talagang ipanigbabawal yan. Lalo, sa panahon ng mga may eleksyon. Dapat sa politika, hindi sila allowed. Yung popularity kwan. Ba't di kayo doon sa mga timpalak ng patambukan mag-survey? Di ba? Maraming binabawal. Yung hindi makakapinsala sa pamahalaan, di ba? Election code, maraming binabawal. Bawal magprograma yung ganito, bawal anuhin. Bakit yan? Hindi niyo ibawal. Napakaliwanag na propaganda yan. Tsaka obvious na yan, halata na yan, racket yan Pinagkakakitaan yan Hindi naman, yan, volume. Isipin mo yung isipin mo yung, walang yan tao, 80% ka. Anong klaseng limit pa? Nagnakaw ka na 80% ka pa. Di ba? Lumabas lang uli sa television. Kaya manalo. Kaya yung sinado, tapunan ng mga mga lakwenta. Tapunan ng mga talunan. Palabanin mo ng 1-in-1 yan. Governor o mayor. Hindi mananalo. Sino? Ano ba? Kahit sino sa Silito. Di ba? Tumakbong mayor, talo. Pero pag senador, pwede. Kaya ito Senado ngayon, ibang-iba kaysa sa mga senador noon. Ito, tapunan ng mga basurahan. Basurahan ang nangyari dyan. Dating may kaso, nakabalik, isipin mo. Wala naman sinabi. Wala naman katali-talino. Nanalo. Nung balik mo, wala pa rin ginagawa. Nung magkakaso, walang ginagawa. Kundi yung pork barrel. Ba't mo nakabalik, wala pa rin ginagawa. Wala pa rin. Si Lito Lapid. Dati nang walang ginagawa. Ibinalik nyo. May ginagawa na ba?
Bigyan niyo ng trabaho yan. Tumalsik pa yung laway ko. Oo. Kaya si Lito, ayun na naman. Hindi na naman nag-a-attend ng session. Takot na magtalumpati. Takot magtanong. Ayan ang mahirap gagawin natin senador. Kaya wala na. Ang politika sa bansa natin, ibang-iba kaysa sa politika nung araw. Ba, maganda itong isang sinabi dito, Timo. Sabi ni Trish Kaitlin Yubrioso, si Bobo Gadon, si Atty. Gadon, Atty. Gadon, galit sa survey during the election. Dapat si Atty. Gadon pala, pag mataas sa survey si Presidente Duterte, magsalita ka. Di ba? Oo. Yung bang survey na yun, totoo o hindi? Hindi. Sinasadya naman na Ba't ayaw niya Oo. magsalita? Ganti ng survey yun ng SWS. Tinitira sila ni Gadon. Ginawa ng SWS at isa pa, Ibon. Nilabas. Popular si... Parang hindi sila banata. Para panglabang kayo yun. Sa umaatake sa Kay Gadon. Ganun lang style ng Hindi, tsaka wala to. May nagbabayad yun eh. Oo. Yung, hindi naman yung nagbabayad niya, necessarily yung namumuna. Hindi, para mapasama siya sa namumuna. Yun. Di ba? Andyan yan. Kaya magugulat kayo, biglang na. Kasi yan Senado. Pag may magnanakaw doon, napasamang sa ang mataas ang trust rating, yun na yung nagbayad. Oo. Collegial body kasi yan eh. Hindi naman yan eh. 12 kailangan dyan, sipin mo. Masingit ka lang sa 12, okay na. Yan ang, kailangan yan by district na rin, kamukha sa Amerika. Hindi, by region. By region. Kaso, ang problema, kailangan mo amyenda ng konstitusyon. Yun na nga. Yun ang problema. Pero hindi. Nasa sa tao yan eh. Yung pagboto eh. Kung ang tao marunong bumoto, Yun. mga kaibigan, may pag-asa ang bansa natin. Meron pa tayong isang magbabalik ho kami mga kaibigan pagkatapos ng ilang saglit. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Tayo po ay sabayang napapanood sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus boxes at on free-to-air TV. Hi, I'm Dante Jimenez, Chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, or PACC. I have a TV program here on Radyo Bandido every 3 to 4 p.m. Saturday, and watch my show on Sky Cable 224, TV boxes, and free-to-air. Mula sa northern part ng Metro Manila, ako po si Jimmy Mase nagulat para sa DZRJ 810, ang Radyo Bandido at mapapakinggan, mapapanood sa Sky Cable 224, TV Flash Boxes, and free-to-air. Hi, ako po si Felix Tambongko na nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo kami sa tuwing araw ng Sabado sa programang The Observer at ang Pusong Minero. Ang programang tumatalakay sa mga balitang pangkongreso, consumer at ang responsableng minero. Samahan niyo po kami sa tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Dito pa rin sa DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At mapapanood niyo rin sa Sky Cable 224, TV Plus Boxes on free-to-air. Maraming salamat po. Ito po si Arnel Doria. Samahan niyo po ako tuwing Sabado ng umaga, alas 8 hanggang alas 9, dito po sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. At live din po tayo sa Sky Cable Channel 224,
sa TV Plus boxes at on free-to-air. Ito po ang ating Good Trip, ang lingguhang biyahe po natin sa mundo ng travel, transportation, road safety at mga environmental issues. Hello, Philippines. Hello, universe. This is your Kikay host and love advocate, Marlene Krug, for RPM Revolutions Per Minute, accelerating your Saturday noontime. This RPM talk show is the only one-of-a-kind love talk radio. So spend with us your Saturdays 1 to 3 p.m. Here are on DZRJ 810 AM, Radio Bandido. For your information, we are now Teleradio Live on Sky Cable 224, and we are now on all TV Plus boxes and free-to-air digital TVs. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Napag-uusapan natin nga kanina yung mga holidays niya. Sayang lang eh. Oo. Sayang lang yung pagkadeklara ng holiday kung bitin. Bitin, oo. Di ba? Tulad yung anak ko, ano sila, na may bakasyon eh, sa trabaho eh. Ang day off lang nila, yung, anong pecha yun? 23. O, 27, may pasok na. Ba't di na yung dire-diretso yun na? Diretso yun lang. Di ba? Pinakamaganda yun. Sana palitan niya. Yan ang pag-isipan nitong mga mambubutas. Dapat maging practical. Hindi yung hindi na practical, pilit pa rin. Dapat maging practical. Hindi na practical, pinipilit pa rin. Ayaw gawin, di ba? Sana kung lahat kami, kamukha nyo. Oo. Kayo, kahit di kayo pumasok, walang sisita sa inyo. Wala. Di ba? Tuloy ang sweldo ninyo. Tuloy. Kahit di ka pumasok sa Senado, baliwala naman. Wala, oo. Di ba? Kahit tawagin ka pang absentee. Di ba? Sa eskwela. Kinukwenta pa nga nila yan, pagka isang taon, ini-evaluate pa ng mga periodiko yan. Di ba? Pinakamarami yan yung absent si ganun. Si ganun. Boxing lang ginagawa. Yun naman iba, pinakamarami yan yung present si ganun. Walang Wala absent. Absent. Kumusta mo? Bumuti ba? Nakabuti ba sa bansa yung ginawa niya? Anong katumbas nun? Nung wala siyang absent? Nagawa ba siya ng makabuluhang batas? Para talagang nandyan lahat halos. Pagka yung budget hearing, yan, yung pagtitibay yung budget, doon narin yung mga yan. Talagang masisipag yan. Bakit? Dahil doon sa nila pondo nila yung sinasabi nga nila na mga pork barrel na isinisingit. Isa lang yun. Kaya sila present. Marami dyan. Yung mga singit-singit na yan, nangyayari yan dun sa Bicameral Conference Committee. Sa ibang bansa, hindi naman ganyan ang paggawa ng batas eh. Dito ang nangyayari, ang nagpapatibay ng batas, yung Bicameral Conference, hindi yung dalawang naiiba yun pagdating dun eh. Dun nasisingit yung mga allocation na kung tawagin pork barrel. Yun yan. Takot tayo sa African swine. Sa Congress swine. Hindi tayo takot. Baboy yun eh. Bueno, di magbabasa-basa muna tayo ng mga pagbati rito, mga reaksyon. Siyempre, tropang Lapid Fire natin, sina katropang Arlene Cañedo Barrias at kanyang hubby si Ramon sa Amsterdam, sa the Netherlands. Si Carmela Torres Balcos, si Carol Torres Brihiño, mga katropa natin yan. Rosita DC, si
June Di Valencia, isang singer at artista yan, alam niyo naman, mga kaibigan. Si Yula Sotelo, isang veteran musician. Si Kaenyang Mina at si Kaani Flormata Saludes. Si Rosemary Victoria Court, nakasama natin sa jamming nun. Si Raul Villanada, yan. Si Carolina Luge, mga kaibigan, no? Si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Mga tropang lapid fire yan, ha? At may balak magtayo ng tropang lapid fire Tokyo chapter o Japan chapter, ha? Si Jorge Beichong. Sino pa ba? Anong pangalan? Si Buenos Dias, Joel Diaz. Yan. Marami pa, iba. Maalala natin maya-maya, mga kaibigan, ha? Si Oscar De Jesus ng California, at saka si Jerry Grad ng California. Binabati rin natin si Mirna Guillermo ng Chicago at si Roxanne Rankin ng Florida. Yan. Si Edwin Javier, nanonood po sa atin. Ano kaya ibig sabihin niya? Sama-sama na sila na magkakabarkada. Siguro yung mga artista. Ha? Sa Senado. Oo. Si Ledge Chulbo, na isang musician, nanonood sa atin. Si Paulman Punzal, mabati ng Happy Holidays at binabati din natin sila dyan sa Dubai. Paulman Punsal. Si Kamay Tabasilio, nakatropa natin pala sa Geneva, Switzerland. Si Ang Bilao, si Mr. Pahardo ng New York, kanina nasilip ko, buti sinulat ko na si Rega Salvador ng Bulacan, si John Panopio ng Australia, si Mark Irene Carl, si Hector Punasier, si Doc John Ortiz Chope, na nasa Malaysia pa yata, si Leonilo Baculanlan, si Rosalini Jezabella ng Keneso o Kensao. Ano ba ang nito? Pronunciation. Sa Georgia po, Georgia. Nanonood sa atin. Si Herminio Kasilang ng Riyadh ay binabati din po natin, mga kaibigan. Elmer Catolin. Salamat po sa pagbati ninyo. Nanonood si Elmer Catolin from Crown Point, Indiana, USA. Layo. Oo. Sabi ni Yula, month of May, Golden Week. Golden Week ba, month of May? Month of August, Obong, Piyesta ng Patay. Then, Festival o Matsuri, yun. Yun ang mga piyesta doon. Mahaba yung Golden Week, Ewan ko kung yung Obong, ilang araw yun. Si ating idol nung araw na broadcaster dito sa Maynila, si Furel Salvo, nanonood sa atin sa Amerika. Isang batikang broadcaster yan, mga kaibigan, no? Binabati ko rin si Kwan, si Arnel Mercado, viewing from Winnipeg. Nakalimutan ko yung nanonood sa atin sa Hawaii. Kasi alam niyo naman itong iisa itong dala nating binabasa pagka dumami, nawawala. Ganon din naman doon sa sa laptop Si Mimi Basalio, si Lito Lapid, tanggap lang ng sahod, walang ginagawa, walang hiya. Watching from Garden Grove, California. Si Aquino, Robert Aquino, sa Hong Kong, 4 na araw pag Chinese New Year pala.
Oh, sa Hong Kong. Tamo, diretso. Diretso. Di ba? Ito, 2-3 araw, putol eh. Putol. Oh. Si Jun Minda Macaregsin mo, 1 taon yun. Ano yun ha, pinaghahandaan yung mga araw na yun, di ba? Siyempre, kung magbabakasyon, no, i-organize niya. Kailangan ngayon, organize ka eh. Di ba? Pag hindi, maleleche ang ano mo eh. Traffic kang kalaban mo. Pinag-aaralan mo dapat ang oras eh, di ba? Pati yung saan ka pupunta. Time management. Oo. Si Ria Duque Paulite. Diyan ako bumilib kay Jerry Yap eh. Tuwing pupunta kami nung araw sa Hong Kong, ay yung schedule namin, yun at yun din. Pero naka-program. Program. Oo. Namamanage niya eh. Oo. Yun ang maganda. Yun ang kagandahan. May mga taong ganun eh. Oo. Magaling sa management talaga. Si Roger Santicruz. Marami ng bobong senador na dapat ngayon kagaya ni Pacquiao at Bato walang alam. Nakakaawang Pilipinas. Ba't di nyo sinama si Lito Lapid? Si Kaloy Garcia. Ay, tanong yung Kaloy. Ikaw naman oh. Si Leonilo Baculanlan. Gusto mo lang yata mamintas eh. Si Kaloy eh. Si Marie Orsa. Sana mapakinggan kayo ng Malacanang para malaman nila ang tamang katotohanan na dapat nilang gawin at di sa pagre-resback. Si Dada, nanonood din yata sa atin ngayon, si Magdalena Dumlaw ng The Rhythm of Three. Si Roldan Flores ng South Korea. Tama ba ako? Binati ko nga siya, nagpapasalamat siya sa Messenger. Ito si Alexian Saint Alexius. Sa panahon ni Kristo, isa lang ang nagkanulo siguro, no? Kay Kristo, si Judas. Sa panahon niya, marami na nagkakalulong Judas, politiko sa Pinas. Ang dami. Dami. Ngayon ang mabibilang mo, baka wala pa eh. Minsan ang hirap magbilang pag wala sila eh, nagtatago eh. Yung matino. Mahirap na magbilang ng matino ngayon. Mahirap na. Wala ka na mabilang sa daliri. Lahat yan, mayroong mga itinatagong panluloko yan. Kaya huwag tayo basta-basta maniniwala. Kasi lumilitaw, bumabalik tayo dun sa panahon ni Kristo na na bago ipako si Kristo sa krus, yung lipunan ng mga uto-uto. Yun. Hindi ba na iniharap si Kristo, tsaka yung mga magnanakaw, di ba? Si Barabas. Pinapili yung tao naghugas si Pilato ng kamay para wag siyang magkasala sa sa pagpabitay kay Kristo, yung pinaubaya niya sa tao. Sa uto-utong lipunan, yung kamukha ng tao sa EDSA nun. Ganun. Di ba? Sigaw rito, sigaw dun. Yun ang nangyari po. Ngayon, gano'n na naman. Ang lumilitaw, uto-utong lipunan, mga kaibigan. Pag sino bibitay natin, ito magnanakaw o si Kristo? Ano sigaw? Si Kristo. Yun. Kaya Panginoon Jesucristo binitay nila, no? Dahil sa uto-utong lipunan. Yun. Dami ngayong ganyan. Wag mo kayong basta magtitiwala sa mga magandang ginagawa. Dumidi pa rito, kung saan-saan. Ang limit niyong mapanood. Wag muna. Obserbahan niyo sila. Mga kaibigan. Lalo ngayon, Pasko, ang daming bumabatin, di ba? Politiko. Pero hindi nag-aabot. Oo. I-imprint lang pa sa radyo. Bumabati lang, hindi naman nag-aabot. Pagka binasa mo lahat, parang nasa langit ka na eh. Para bang ang ganda-ganda ng buhay sa Pilipinas. Si Willie de la Cruz ay nanonood din po, Si Rudy Santos ng Bandang Horoscope
nasa California, parang sa Japan ang haba ng bakasyon, Golden Week kung tawagin nila. O yun nga, sabi ni Yula, pag Mayo pala yun. Si Willie C. ay nanonood, si Levi Panahon, Kuya Jay, sa Japan yata ito. Si Gina na Maynila, nanonood sa atin. Ano ito? Yung mga bayani, sama-sama na sila roon. Gagawin natin, isang tumpok na lang, ano? Pagtsatsa kayo niyo, gusto niyo. Ano kaya itsura ng isang lugar? Gagawa ka ng isang park, nandun lahat ang Andun lahat. rebulto. Makikilala pa lang. Kung yun nga mga patay, ginawa nyo na sama-samang ganun eh. Patay na rin yun eh. Di ba? Hindi naman patong-patong yan. Sama sa atin. Hindi kaya nga pumili ng lugar na gano'n, no? Ay baba, Heroes Park. mahaba. Andun lahat. Di ba? Heroes Park. Sipin ninyo yan. Buti pa kami, nakakaisip. Kahit Lamay. di maganda. Naisip namin. Hindi mo nangyari. Hindi magkakatawan tao, hindi magkakatotoo eh. Sino gagawa nun? Si Leo Fernando, mapapatupad ba ang Magnitsky Law sa mga human rights violator ng China at Russia? Bakit hindi? Doon nga nagsimula eh. Oo. Yung mga na-involved doon sa pagpatay kay Magnitsky na suspected silang human rights violator, hindi na sila makapasok ngayon sa Amerika. Patupad na 18 yun. Yung iba rin, may mga asset pa pala sa Amerika. May negosyo sila ron eh. Wala yun. Kumpiskado yun. Nakapris. Pipris yun. Gano'n na rin yun. Parang kinumpis ka na rin. Mapapatupad. Iba Amerika. Walang lagayan dyan. Magpapatupad eh. Mapapatupad, Leo Fernando. Huwag ka mag-alala. Dito lang hindi na ipapatupad ang batas. Oo. Dati yung mga inchik, di makapasok dito yan. Ngayon lang nakapasok dito yan. From London pala si Kuya Jay, ha? Nanonood sa atin. Kala ko sa Japan. Salamat, Rosita DC, ha? Sa iyong, pinadala kahapon, natanggap ko. Si Randy Mendoza, binabati ni Kuya Jay sa Texas. Si Dave Dumbrique ay nanonood sa atin. Si Joel Diaz, nabanggit na natin kanina itong katropa natin. Mag-holiday pala muna sila Arlene at ang kanyang husband na si Ramon. Magliliwaliw sa buong Europe. Okay yun kasi magandang awardee si Ramon sa kanilang trabaho. Sip mo yun, international, company yun. Pedro Pinduco, maligayang pagbati. Salamat, si Pedro Pinduco, nasa Rabi Kingdom of Saudi Arabia. Oscar Samson Jr. ng United Kingdom. Si Cyril Belen, nanonood sa atin from California, sa Antioch, California. Si Estrelita Mateo Ikejima ay nanonood. Si Toto Gerardo Ritirba. Maraming nagdaang Pangulo ng Pilipinas, matatalino, wala naman nangyari sa Pinas. Puro mamamatay tao at magnanakaw. Si Pacquiao kahit papano ang puso nasa mahirap, tumutulong, di tulad ng mga nakaupo, puros magnanakaw. Naku, mahirap yung tumutulong lang. Kasi hindi mo naman trabaho yan. Dapat ang barometro sa'yo, kung nasa executive ka, Ayun. patunayan mo doon ang kakayahan mo. Nasa legislative ka, patunayan mo na makagagawa ka ng batas. Tingnan ninyo sa Amerika, ang gaganda ng batas.
Di ba? Napaka-importante Yan. yung taas. Mag-next kilo. Oo. Importante. Importante pa sa pagkain. Kung babae lang yan, pakakasalan na ni Peter yan. Oo, Sa ganda ng batas na yan. Di ba? Sexy. Oo. Yung sexy yung bato. Si Joe De Lemos, stupid idea to get visa. Marami kami na mawawala ng gana umuwi. Laki na itutulong sa ekonomiya sa mga ginagastos ng balikbayan. Kasi nga hindi niisip. Hindi sila nag-iisip. Hindi lahat eh. Sabi nung araw nung namatay si Ninoy, sabi naman nung iba, hindi ka nag-iisa. Yan, di ba? Mga sigaw ngayon, hindi ka nag-iisip. Si Aurora Lim ng New Jersey ay nanonood sa atin. Thank you very much, Aurora Lim. Ngayon lang ko na busy ako, tsaka very stress ako sa totoo lang. Ilang linggo na. Si June Minda Makaraig, nabati na natin. Happy New Year, Mr. Purel Salvo. Si Chodora Alcairo, sabi naman ni Cheryl Belen, gone are the days of great statesmen in the likes of former Senators Tolentino o Plejokno. Tolentino, no? Tsaka si Tolentino. Kawawa, no? Kawawa. Walang ninakaw, ano? Namatay na ang bahay, luma. Hindi marunong magnakaw. Hindi marunong eh. Oo. Hindi natuluan ni ano eh. Ha? Huwag na sabihin. Hindi natuluan. Sayang ng mga tao yan, no? Tapos wala nakakaalala. Taga Sampaloc yan. Buti yung mga magnanakaw, naalala, no? Oo. Iba rito eh. Tsaka yung mga peke, yun ang naalala nila. Oo. Yun ang mga bayani rito eh. Paano raw si Presidency noon Human Rights Bay? Paano mo naman napatunayan? Wala namang issue ganun doon. Wala pa, oo. Wala namang direct. Diba? Kung may direct ka, hindi pwede yung puro assumption, puro perception. Perception mo lang yun eh. Mas maganda na lang makakatipid ang budget. Bulsa ng bayan, alisin na lang ang Congress at Senado, sila nagkakagulo. Dahil sa pork barrel, hindi rin nila may patupad ang death penalty kasi maraming madadamay. Drug Lord, tunay ni Bilbil de Lima. Ay, gusto nga man namin ma-abolish yan, pero mangyayari? Oo. Lalong magkakaloko-loko tayo. Para mo ma-abolish yan, parang inabolish mo ang batas. Oo. Wala namang problema. Nasa konstitusyon yan eh. Ang may problema dyan, yung tao. Yung institusyon, tama yan eh. Kailangan natin yan. Yung mga nandyan ang talagang kailangan mawala. Palitan ng magaling. Yan. Si Placido Corbito, watching from Long Beach, California. Nabanggit niya, kapatid niya si Manuel Corbito eh. Oo. Yung driver ni Bobby Dacer. Si Rachel Dolor from Roma, Italy. Binabati natin ha. Brenda Espeleta, Samahang May Bahay sa Amerika. Sino pa? Nabanggit na natin ito. Okay, salamat sa magandang talakay nyo. Salamat din, Yula, ha? Alam ko may isang ang namin. Dito'y wala ang pagkuwari. Hindi patatayin, sadyang kilala sa daigdig.
wala na naman po tayong oras, diyan po kami pansamantalang muli magpapaalam. Peter? Ito po si Peter Colostras. Salamat po sa lahat na manonood ng ating babalatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. Habol natin ang pagbati kay Ginoong kay Lolo Benjamin Tado, kay Lola Veronica Tado, sa buong pamilya Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Sa mga nanood sa Channel 224 ng Sky Cable, sa mga gumagamit po ng TV Plus Digital Boxes, sa ating pong live streaming sa FB, sa lahat ng nanood at nakinig. Sa pangalan ng ating Technical Director si Braille, ito po si Percy Lapid, maraming salamat at magandang yumaga, Commissioner Morente. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila on TV. This is DZRJ 810